change our microphone para ma-isolate natin yung ating pong problema. Ano nga ba ang motibo para sa pagdidisiplina sa loob ng iglesia? Kasi po tayo po ay sanay o hindi ko sasabihin sanay kasi hindi dapat masanay. Pangkaraniwan kasi pag pinag-uusapan yung disiplina, ang unang pumapasok sa isip natin ay yung klase ng pagdidisiplina ng mga magulang sa loob ng tahanan. Nasaan na yung pang ano ko? Ayan. So, ano nga ba yung unang pumapasok sa isip natin kapag ang pinag-uusapan ay salitang disiplina? Kasi may mga tao na pag pinag-uusapan yung salitang disiplina, ang pumapasok sa isip nila ay positive, mabuti, mainam, kaaya-aya. Sa iba naman, pag pinag-usapan yung salitang disiplina, pumapasok sa isip nila ay masama, masakit, or unpleasant. Depende kasi yan sa kanilang exposure sa klase ng pagdidisiplina ng mga magulang sa loob ng tahanan. Hindi pwedeng mawala yung disiplina kasi ikas na sa atin yung pagkakaroon ng pagnanais na magkaroon ng kaayusan. Bahagi na siguro ng ating ng paglikha ng Diyos sa atin sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Nung nilikha niya ang tao, I think it's inherently part of our humanity, yung gusto natin may order. So pagka mga mag-asawa ay nagkaroon ng mga anak, meron na agad disiplina yon. Ang mga anak nila, meron ng disiplina yan hanggang sa lumaki sila. Nagkakaiba-iba lamang sa pamamaraan at sa nagiging resulta ng kanilang pagdidisiplina. Marami, negative ang kanilang kaisipan sapagkat aminin man natin o hindi, may mga magulang na pagka dumisiplina ng kanilang mga anak, mas nararamdaman ng mga anak nila yung galit kaysa sa pagmamahal. Yung intolerance higit doon sa kanilang layunin na turuan yung kanilang mga anak o gabayan sa katotohanan. Yun yung tumatatak sa isip ng marami. Kaya yung iba, medyo hindi positibo ang kanilang response when it comes to the issue of discipline. And somehow, may mga Christian na may ganitong klase ng background, pagka-disiplina ay sobrang marahas ng mga magulang, na gumagamit nga ng pamalo pero dahil sa galit kung saan-saan tumatama ang pamalo. Hindi dapat gano'n ang klase ng pagdidisiplina sapagkat pwede tayong makasuhan ng pang-aabuso kahit sa ating sariling mga anak. At bukod pa, yung nararamdaman ng mga anak sa ganong klase ng pagdidisiplina ay takot. Hindi yung takot na may paggalang, kundi yung takot na may paggagalit, yung nararamdaman nila sapagkat yung intensity ng discipline ay out of anger, not out of love. Ang disiplina sa iglesia ay yung ginagawa ng pamunuan ng iglesia mula sa pastor hanggang sa mga leaders nito para tulungan ang mga miyembro na lumago sa kanilang kabanalan at maiwasan o labanan ang mga kasalanan. So basically, yun yung goal ng church discipline. Kasi pag yung iba pinag-usapan yung church discipline, ang agad na iisip ay excommunication, suspension, o tinatanggal sa membership, or sinususpend sa Lord's Supper. Yun agad na pumapasok sa isip ng mga miyembro. Pero dito sa aralin na ito, gusto kong bigyan ng diin na hindi po lahat ng pagdidisiplina ay may kinalaman sa pagtatanggal ng miyembro sa iglesia. Kasama po sa pagdidisiplina ang layunin na ang mga miyembro ay matulungan na lumago sa kanilang kabanalan. Kasama doon yung paglaban sa kasalanan. O kung nagkakasala ay pagsisihan ang mga kasalanan. Kasama po yun, pero hindi yun ang kabuuan ng church discipline. At sa usapin ng church discipline, merong dalawang klase ng disiplina na umiiral dapat sa loob ng isang local church. Yung isa po ay tinatawag na disiplinang humuhubog. Ito po yung tinatawag sa English na formative discipline. Marami pong pwedeng gamitin para
magkaroon ng formative discipline sa loob ng iglesia. Halimbawa, preaching. Ang pangangaral po ng salita ng Diyos ay isang paraan para hubugin, no, ang mga miyembro ng iglesia sa kabanalan, pagtuturo. Kaya meron po tayong Bible class, no? Meron po tayong mga Bible studies, prayer, kaya meron po tayong prayer meeting, pagbabasa at pagme-memorize ng Biblia, corporate worship, di ba? O kaya may mga accountability groups, merong mga oversight ang mga pastor at mga elders. Itong lahat po na itong binanggit ko ay mga pamamaraan ng pagdidisiplina. No, kaya maganda mabuo sa isip natin na pag sinabing disiplina, hindi lahat ay pagpaparusa, hindi lahat ay excommunication o kaya naman ay paglilimita sa karapatan ng mga miyembro dahil sila ay gumagawa ng kasalanan. Disiplina rin po yung tinuturuan natin ang mga miyembro ng iglesia na mag-develop ng godly character. At yan ay sa pamamagitan ng mga pamamaraan ito, mga positive reinforcement activities sa loob ng church to achieve formative discipline. At yung isa ay tinatawag natin yan, ito yung pamilyar sa marami, no? Yung disiplinang nagtutuwid o yung corrective discipline. Actually, ito yung dapat pinaka-narrow sense ng church discipline. Pagka meron pong isang miyembro na gumagawa ng kasalanan at ayaw niya itong pagsisihan, pumapasok yung tinatawag na corrective discipline. Ang buong iglesia ay nagtutulong-tulong para yung isang miyembro nito na lumalakad sa pagsuway sa Panginoon, mapaalalahanan, maturuan, magabayan, para siya ay magsisi at bumalik sa tamang daan ng pamumuhay. Kasi pag ang isang mananampalataya ay lumalakad sa kasalanan, he's not clinging to Christ, instead he is clinging to sin. So ang purpose ng corrective discipline is to help this member na magbago yung kanyang paraan ng pag-iisip na talikuran ng kasalanan at lumakad ng malapit sa Panginoong Jesucristo. So ito po yung pangalawang uri ng discipline. But both of this, dapat meron sa iglesia. Na dapat nakikinabang ang mga miyembro sa formative discipline at ganun din naman natutulungan ng mga miyembro sa corrective discipline. Kung kulang po ang iglesia sa isa sa mga ito, ay meron pong kailangang ayusin. At meron kailangang pag-aralang mabuti so that we can walk according to the guidance of Scripture. So ang main idea po natin, para po sa pag-aaral natin this afternoon, dinidisiplina tayo ng Diyos sapagkat mahal niya tayo. Okay, and I think that applies also to the formative kind of discipline na meron sa loob ng iglesia sa pamamagitan ng mga pangkaraniwang pamamaraan ng biyaya o yung tinatawag na means of grace, no, sa loob ng iglesia. Ang motivation nito ay love No? Motivation ng pagdidisiplina ay love. Bakit love? Sapagkat ang pagdidisiplina ay natutunan lang din natin sa Diyos. At ang Diyos, kapag siya'y dumidisiplina, ito'y dahil mahal niya ang kanyang dinidisiplina. Layunin ng Diyos na tulungan ang mga anak niya na lumago sa kabanalan at maging mapagpakumbaba na umaasa sa Kanya. So yun yung gusto ng Diyos natin. At ang pamamaraan ng disiplina niya ay gentle, loving, very understanding. So yun yung gusto nating matutunan na i-apply na motivation din natin pagdating sa pagdidisiplina sa loob ng iglesia. Meron lamang po tayong isang passage na papansinin this afternoon at yun ay ang Hebrews chapter 12 verses 3 to 11. Pakibasa nga itong Hebrews chapter 3 verses 4 or Hebrews 12 verses 3 to 11. Pabasa natin kay Shimea. Verse 3, Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo, at nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak.
Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anong anak ang hindi dinidisiplina ng ama. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Bukod dito, tayo magkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo mabuhay? Sapagkat tayo kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti, ngunit dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin, upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. Subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais, kundi masakit. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Okay, maraming salamat. Ito po yung passage na ating tututukan, no, sa ating pag-aaral sa paksa na ito. Ang pagdidisiplina ba ay dapat sa pamamagitan ng pagmamahal? So tingnan po natin sa passage na ito. So tingnan po natin yung verse 3 ng ating pong passage. Ano po yung payo ng sumulat ng Hebreo sa atin? Hindi natin kilala kung sino yung sumulat ng Hebreo o nung sulat para sa mga taga-Hebreo. Wala tayong sapat na ebidensya para maging dogmatic, no, sa iisang pangalan lamang. So let's just leave it a secret for now. Ang mahalaga ay nasa atin ang kanyang sinulat at tumutulong ito sa atin para maunawaan ang kalooban ng Diyos. Ano po yung ipinayo ng sumulat na yan sa mga taga-Hebreo at maging sa atin na rin sa kasalukuyang panahon? Tingnan niyo yung verse 3. Sabi, sa alang-alang ninyo, siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo huwag manghina o manlupaypay. So ano yung kanyang payo? Ano ay yung kanyang sinasabi sa atin na tingnan natin at tularan natin? Sabi sa verse 3, tinuturuan tayo ng sumulat na tingnan sino? Siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan. Sino po yung tinutukoy dyan sa verse 3? Sino po yung nagtiis ng pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanya? Sino? Si Jesus Christ. Diba? Ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ang tinutukoy ng sumulat na ito, ng sulat sa mga taga-Hebreo. Parang sinasabi niya, meron tayong great example, no, na pwede nating tingnan kung nag-struggle tayo sa issue ng discipline, no, sa issue na ito ng pagtutuwid. Tingnan natin yung pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa dumating siya at ipako doon sa krus ng Kalbaryo. So tingnan natin siya, tingnan natin yung kanyang pinagdaanan, tingnan natin yung kanyang naging reaction, tingnan natin yung kanyang naging response. Sabi dito, siya'y nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan. So kasama po talaga sa buhay ng isang mananampalataya ang pagtitiis. No, yung pong pagsusumikap, pagpupursigi na magpatuloy sa kabila ng mga pagdurusang pinagdaanan. Para sa anong layunin ang payong ito? Bakit sinasabi ng author na ito? Tingnan niyo si Jesus na dumanas ng ganong klase ng pagtitiis sa kabila ng pagsulungat ng mga makasalanan laban sa kanya. Ano po yung layunin? Ano yung gusto niyang ituro sa atin? Bakit mo kailangan tingnan si Jesus na nagdanas ng pagtitiis sa pagsalungat ng mga tao sa kanya? Bakit? Ano ba yung naging response ng Panginoon? Ano ba yung naging tugon ng Panginoon sa kanila? Siya ba ay lumaban? Siya ba ay gumanti sa kanila? Hindi eh. Diba? So tularan natin yon. So kung tayo man ay, kasi po yung context po na itong sulat na ito sa mga taga-Hebreo, sumulat po itong author na ito
sa isang church na dumadanas ng matinding klase ng pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. At ang pag-uusig na ito, base sa pag-aaral ng mga eksperto, ay mula mismo sa gobyerno. So yung gobyerno mismo ang gumagawa ng paraan para usigin ang mga mananampalataya. Kumbaga pinaliit ng gobyerno ang mundo ng mga Kristiyano ng panahon na ito. At maraming naapektuhan sa kanila. Hindi lang yung kanilang kalayaan, maging yung kanilang hanap buhay, yung kanilang identity. Umabot sa punto, if you will read Hebrews chapter 6, na binibigay sa atin ng author na ang idea na tila yung ibang mga miyembro ng iglesia na ito na dumadaan sa matinding pag-uusig, nagdadalawang isip na sa kanilang pananampalataya at ibig nang tumalikod sa Panginoong Jesucristo. Kaya sumulat siya at binigyan niya ng maraming dahilan ang iglesia na ito o ang mga mananampalataya na ito para wag sumuko at magpatuloy. Isa na ito. Sinabi nila, kung kayo man ay dumadanas ng pagtitiis ngayon dahil sa pag-uusig na yan, tingnan niyo yung Panginoong Jesucristo. So wag kayong manghinawa, wag kayong manghina, wag kayong sumuko. So ito po ay isa sa mga encouragement na mababasa natin sa aklat na ito, no, na angkop sa sitwasyon ng matinding pag-uusig. So ito pong karanasan na ito ng pag-uusig at pagdurusa para sa kanila ay tila sumusubok sa kanilang pananampalataya. At kung sila magtitiis at sila magpapatuloy sa kabila nito, gagamitin ng Diyos yung kanilang sitwasyon para patibayin yung kanilang pananampalataya. At yun makikita natin dito sa mga susunod pang mga katanungan. Doon sa verse 5 and 6, sino ang dinidisiplina ng Diyos? Ayan, papasok na yung issue ng discipline. Parang sinasabi ng author ng sulat na ito sa mga taga-Hebreo, yung persecution na inyong pinagdadaanan ay hindi gawa o hindi po ito galing sa kaaway ng pananampalataya, bagamat ginagamit ng Diyos ang kaaway to cause persecution, pero yung layunin na yung mga mananampalataya ay dumanas ng pagdurusa galing sa Diyos. Pinahintulutan ng Diyos. 'Di ba? At sabi dito, bakit pinapahintulutan ng Diyos yung persecution sa mga Christian? Dito po sa passage na ito, ang bottom line is, pinapahintulutan ng Diyos ang pag-uusig sa mga mananampalataya bilang paraan ng pagdidisiplina. Ngayon, pumasok yung issue ng, ngayon, kung ito'y paraan ng pagdidisiplina ng Diyos sa mga mananampalataya, ano ang gustong sabihin ng Diyos sa likod ng pagdidisiplina na ito? Sinimulan niya sa tanong na, sino ba ang dinidisiplina ng Diyos? Ano po sabi sa verse 5 and verse 6? At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. So sino po yung dinidisiplina ng Diyos? Sabi dito, dinidisiplina ng Diyos ang kanyang itinuturing na mga anak. Kasi yung iniisip ng ibang mga Kristiyano na tumanggap nitong sulat na ito nung unang panahon na yan, mukhang tinalikuran na tayo ng Diyos. No, dahil sa tindi ng pag-uusig na galing mismo sa kanilang gobyerno, ano bang laban ng church against the government? Nasa gobyerno ang lahat ng mekanismo para pigilan ang kanilang pagsampalataya sa Diyos ng Biblia. Kaya lumiit yung mundo nila, naging mahirap ang paraan ng pamumuhay. Sabi ng sumulat, huwag niyong tingnan ang disiplina na ito na parusa ng Diyos sa mga masasama, kundi ito ay paraan ng Diyos ng kanyang pagtutuwid sa mga itinuturing niyang anak. So napaka-encouraging no? Na yung pagdidisiplina pala ng Diyos ay ginagawa niya sa iglesia sapagkat itinuturing niya ang mga miyembro ng iglesia na kanyang mga anak, which is consistent sa turo ng New Testament na ang sino mang nagtiwala sa Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay inampun na ng Diyos. Bahagi na ng pamilya ng Diyos. So kasama po dun sa pagiging miyembro ng pamilya ng Diyos, of course, God will also discipline them. No? Pero
dinidisiplina niya sapagkat hindi ito alien sa kanya o hindi ito iba sa kanya, kundi itinuturing niyang anak. So kung tinuturing na anak ng Diyos ang kanyang mga dinidisiplina, anong tinuturo nito tungkol sa pag-uugali ng Diyos sa kanyang dinidisiplina? Anong sabi sa verse 5 and verse 6? Anong pag-uugali ng Diyos ang ipinapakita dyan? Kung dinidisiplina ng Diyos ang mga itinuturing niyang anak, ano yung pag-uugaling kanyang dinedemonstrate? Ano? Mami? Anong pag-uugali ang dinedemonstrate ng Diyos sa kanyang pagdidisiplina kung ginagawa pala ng Diyos ito dun sa mga tinuturing niyang anak? Anong attitude ng Diyos dyan ang makikita natin? Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon, verse 6, ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. So yung kanyang pagdidisiplina is an expression of His love towards His children. At dito makikita natin na bilang ama at ang kanyang pagdidisiplina ay bunga ng kanyang pagmamahal, kasama din dito yung pagiging marunong ng Diyos sa kanyang pagpapahintulot sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Pagiging generous ng Diyos, no? Pagiging merciful ng Diyos. Lahat ng katangian ng Diyos sa pagiging ama niya ay mapatotohanan ng disiplina na ito na naranasan ng mga mananampalataya. Ngayon, hindi po ibig sabihin sila inuusig, sila lang nakakaranas ng disiplina ng Diyos. Kahit naman po walang matinding pag-uusig sa panahon natin ngayon, mararanasan pa rin natin ang pagdidisiplina ng Diyos. No? Mararanasan pa rin natin hindi lang yung corrective discipline, kundi yung formative discipline na binanggit natin kanina. Verse 5 and 6 pa rin, maraming ama ang labis sa kanilang pagdidisiplina, galit, makasarili at mapusok. Ito yung binanggit ko kanina na hindi maiwasang isipin ng mga tao, no, sa usapin ng discipline. Laging nung bata pa ako, binubugbog ako ng tatay ko pagka ako gumagawa ng mali. No? O kaya ako'y sinisilid sa sako. O kaya ako'y binibiti ng patiwarek. Ewan ko kung nakakarinig na kayo ng mga kwento na ganyan sa mga lolo't lola, na ganun sila kabagsik sa kanilang pagdidisiplina. Diba? Pinaluluhod sa asin, sa munggo, binibilad sa ilalim ng araw, at marami pang iba. So, ang mentality tuloy ng mga bata anong araw, bagamat nadidevelop sa kanila yung takot at respeto nga bang may tuturing, o takot na may halong sama ng loob, no, sa kanilang mga magulang, sapagkat ang pamamaraan ng disiplinang tinanggap nila ay parang disiplina ng mga militar, no, na ilalaban sa gera. Na masyadong mahigpit, masyadong mabigat. Pero sa pagdidisiplina ng Diyos, ano yung matitiyak natin? Ganon din ba ang paraan ng pagdidisiplina ng Diyos? Galit ba ang Diyos sa kanyang pagdidisiplina? Makasarili ba ang Diyos sa kanyang pagdidisiplina? Mapusok ba ang Diyos sa kanyang pagdidisiplina? Anong masasabi natin dyan sa mga tanong na yan o sa tanong na yan mula sa verse 5 and verse 6? Sinasabi dyan na ang nagdidisiplina sa atin ay Diyos, pero sinabi rin dito na itinuturing ng Diyos ang kanyang mga dinidisiplina ng mga anak. So kung tayo yung mga anak ng Diyos, sino ang ating Diyos? Ama. Diba? So ama lang naman ang nagdidisiplina sa mga anak. O yan, magandang pattern, ano? So magandang reminder sa atin dyan. Pagdating sa pagdidisiplina ng mga magulang, ako tinuturo ko sa mga anak ko, hindi kayo magdidisiplina sa kapatid ninyo. Ang magdidisiplina sa mga anak sa loob ng tahanan, magulang. Okay? Hindi yung sasabihin sa kuya, paluin mo yan pagka hindi sumunod sa iyo. Walang pattern sa New Testament yon. No? Ang pattern sa New Testament, kung merong ginagawang hindi maganda ang mga anak, magulang ang didisiplina. Kasi dito, sinasabi, ang nagdidisiplina ay ang Diyos. At ang Diyos ay ama natin. Diba? Ngayon, kung ang Diyos ay ama natin, anong klase ng pagdidisiplina ang gagawin niya sa atin?
Pagdidisiplina na bunga ng kanyang pagmamahal at ang layunin, kabutihan. Pwedeng masakit talaga, wala naman pong disiplina na hindi masakit, pero pansamantala lang naman yung sakit, no? Pag pinalo ka sa puwet, no? Sa puwet papaluin, no? Hindi sa binti, hindi sa hita, no? Hindi sa kamay. Sa puwet papaluin, padapain, no? At yun, siguradong maglalatay yun at may, ano yun, may sting yun, matagal mawala minsan yung sakit. Pero nawawala din yun, ano? Kalaunan. Makikita natin dito na yung pagdidisiplinang tamang pamamaraan ay ekspresyon ng pagmamahal ng Diyos at kaya niya ginagawang disiplinahin ang kanyang mga anak kasi gusto niyang sila'y mapabuti. Yung mga ama nga natin na tama ang paraan ng pagdidisiplina, pag tiningnan mo, ang layunin talaga nila ay matuto yung kanilang mga anak ng tamang paraan ng pag-uugali, no? Tamang paraan ng pagbe-behave. Halimbawa, nasa loob ng iglesia, bahagi rin ng pagdidisiplina ng mga magulang sa loob ng tahanan. Pag nasa loob tayo ng iglesia, dapat tahimik tayo, nakaupo tayo. That's part of the objectives of discipline. No? At bakit ginagawa yun ng mga magulang? Sapagkat ang kanilang goal is to teach their children to be good. No? To be good people. Ganon din naman yung mga magulang na mabubuti ang layunin at pamamaraan ng pagdidisiplina. Makikita mo rin sa development ng pag-uugali ng kanilang mga anak. Bagamat hindi perfect, no? Kasi Diyos lang ang perfect na ama, na perfect din ang paraan ng pagdidisiplina. Pero ganun pa man, makikita mo yung kaibahan ng tamang pagdidisiplina ng mga ama sa lupa dun sa mga maling paraan ng pagdidisiplina. Makikita mo yung buhay ng kanilang mga anak and the way they behave in front of other people. So God, when He disciplines us, ang purpose niya is to teach us how to become good Christians and then how to teach us to trust Him, magtiwala sa Kanya sapagkat ginagawa niya ang lahat ng disiplina dahil mahal niya tayo. And then verse 5 and 6 pa rin, ano ang dapat nating maging tugon? Kung ang Diyos ay nagdidisiplina sa atin sapagkat mahal niya tayo, at ang layunin ng Diyos ay para dalhin tayo sa wastong daan, maging mabuti tayong mga anak, ano dapat yung maging response natin sa Diyos, sa kanyang paraan ng pagdidisiplina? Ano sabi sa verse 5 and 6? Sa verse 5, at nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi, anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. So yun yung response natin. So bilang mga anak na tumatanggap ng pagdidisiplina ng Diyos, dapat ang response natin, hindi tayo nagagalit sa Diyos. Hindi tayo nagtatampo sa Diyos. Hindi tayo lalayo sa Diyos. Kundi, sabi dito? Hindi dapat ipagwalang bahala ang pagdidisiplina ng Diyos. No? Huwag ipagwalang bahala. So ibig sabihin, if God is disciplining us, kung may pinapahintulutan ng Diyos na mga paraan ng pagtutuwid sa buhay natin, hindi po pare-pareho yun. At hindi rin magkakapareho ng intensity. Nasa wisdom ng Diyos yun kung paano niya i-discipline yung kanyang anak. Pero I believe, ang Diyos ay personally disciplining all of His children individually. Kung hindi ka nakakaranas ng disiplina ng Diyos, dahil tanongin mo yung sarili mo kung Christian ka talaga. No? Halimbawa, gumagawa ka ng kasalanan, sumusuway ka sa gusto ng Diyos, and then God is not disciplining you. Malaking question mark yun. No? Kasi hindi papayag ang Diyos na gumagawa, anak ka niya, tapos magpapatuloy ka sa paggawa ng kasalanan o pagpapatuloy ka sa pagsuway sa Kanya. Hindi pwedeng mangyari. Contrary yun sa karakter ng Diyos. No? Kaya tanongin natin sarili natin, am I being disciplined? Baka mamaya, ipinagwawalang bahala mo yung disiplina ng Diyos. No? Tandaan natin yung ating pong konsensya o yung budhi natin, nadidevelop din yan sa paraan ng ating response sa treatment ng Diyos sa atin. If God is disciplining us, we should be mindful of that. No? Huwag mong ipagwalang bahala. I-consider mong mabuti. Why is God disciplining me? Bakit niya ako dinidisiplina ngayon? Bakit niya ako pinaparusahan ngayon? Huwag naman tayo masyadong maging negative sa lahat ng nararanasan natin. Baka mamaya
natisod ka lang, sasabihin mo, pinaparusa, dinidisiplina yata ako ng Diyos. No? O kaya nagkaroon ka lang ng ingrown, dinidisiplina yata ako ng Diyos. Huwag naman masyadong, ang tawag dito, over naman yung iyong response, no, sa lahat ng karanasan mo. No? So, dapat maging wise din tayo sa ating discernment. Ito ba ay discipline ng Diyos sa akin? O ano ko na to? Sarili ko na tong kasalanan o pagpapabaya? Kung magiging malinaw sa iyo yung sagot na dinidisiplina ako ng Diyos, dapat huwag mo ipagwalang bahala. At ang sabi dito, dapat hindi tayo manlupaypay. Hindi ka naman dinidisiplina ng Diyos para pahirapan ka at para manghina ka. Kaya ka dinidisiplina ng Diyos para lumakas ka, tumibay ka. No? At yung mga karakter mo bilang mga mananampalataya, mag-develop pa. So bakit ganito yung dapat nating maging response sa Diyos? Because God is training us. God is teaching us. At yung pong paraan ng pagtuturo at pagtitrain ng Diyos pwedeng in the form of rebuke. Di ba? Nakikinig ka sa mensahe. No? At meron kang issue na dinidil sa iyo ang Panginoon. Pwedeng gamitin ng Diyos ang mga katotohanan from the preaching to convict you of that sin. So dapat anong magiging response mo? Masabihin mo ba, pinatatamaan yata ako ng pastor? No? Hindi naman po alam ng pastor lahat ng issue ninyo sa pagitan nyo at ng Panginoon. No? So how can we use the pulpit? And besides, that's wrong. Ano? Pero kung sensitive ka at sinasabi mo, mukhang para sa akin itong truth na ito, and pray about it, kasi maaring ang Diyos ay nire-rebuke ka sa pamamagitan ng katotohanan na yon na nakikita mo na sa Biblia. Pwede rin yung pagtuturo at pagtitrain sa atin ng Panginoon ay masasakit na karanasan o pagpaparusa. No? Diba? Binigyan ka ng karamdamang hindi nagagaling. Diba si Apostle Paul, nagkaroon siya ng karamdaman sa mata. Hiningi niya sa Panginoon ng maraming beses tatanggalin sa kanya. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko tatanggalin yan. For my grace is sufficient for you. So that's part of God's discipline para kay Apostol Pablo. Para panatilihin si Apostol Pablong mapagpakumbaba. So that's chastisement. And providentially, ginagamit ng Diyos ang lahat ng ito for our ultimate good. And what is that? Para patibayin yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. So it really ends up with, ano ba yung perception mo pagdating sa disiplina ng Diyos? How do you look at it? And how do you respond to it? Verse 5 and 6 pa rin, bakit dahilan para mahikayat na magpatuloy ang mga dinidisiplina ng Diyos sa kabila ng mga mabibigat o masasakit na mga pagsubok na pinagdadaanan nila? Bakit kailangan mahikayat na magpatuloy? Tandaan ninyo, yung original historical background nito, yung mga Christians ay under extreme persecution. Extreme talaga. To the point na gusto nilang bumalik sa Judaism. Ayaw na nilang maging Christian. Kasi pag nagpatuloy sila sa pagiging Christian, ay lalo silang pahihirapan ng gobyerno. So some of them are thinking, balik na lang ako sa pagiging Hudyo, sa pagiging mananampalataya ng Judaismo. So bakit sinasabi ditong wag, kundi magpatuloy, mahikayat na magpatuloy? Masakit, mahirap. Hindi pa tayo nakaranas ng ganong extreme persecution, no? Siguro dumanas tayo ng matinding persecution but not to the point na ayoko nang maging Christian. No? At naisip mo na talikuran ang Panginoong Jesucristo. Probably, ang dahilan ng pagiging extreme na ito, they are being threatened of death. No? Pwedeng kasama sa matinding persecution, ang gobyerno, pinagbabantaan sila na sila'y papatayin. No? Kaya siguro marami sa mga mananampalataya na ito ayaw nang pumunta sa church. No, kaya may Hebrews chapter 10 kung saan sinasabing huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon ng iglesia kasi lumalamig yung pananampalataya ng iba. Pero dapat ba ganun ang maging response natin? Sabi ng author, hindi. Bakit? Sapagkat siguro ang iniisip ng iba, pinabayaan na siguro tayo ng Diyos kaya tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng pagdurusa. Kung mahal tayo ng Diyos, hindi ba dapat hindi niya pinababayaan na tayo usigin ng ganito?
Mas babalik tayo dun sa tanong, bakit? May pinangako ba ang Panginoong Jesucristo sa mga susunod sa Kanya na walang pag-uusig? Ang totoo, yung pinangako ng Panginoon, pagka ikaw ay sumunod sa akin, asahan mo, kung papaanong ako ay inuusig ng mundo, uusigin ka rin nila. Ang totoo, Jesus didn't promise a life that is easy. Ang sinabi ng Panginoon, if you will desire to become my disciple, expect persecution, expect suffering. Kasi yun ang buhay ko dito sa mundo. Inuusig ako, pinapahirapan ako hanggang sa, alam nga natin, namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus. So ano dapat ang matanim sa isip natin pag pinipersecute tayo, dinidisiplina tayo ng Diyos through persecution? Huwag nating isipin na inabandon na tayo ng Diyos. Kasi ang totoo, mas lalong ang pinatutunayan ng persecution na yun o ng disiplina na yun na malapit ang Diyos sa atin. No? Kasi ginagamit ng Diyos ang pag-uusig parang apoy na pinapadalisay yung ginto. Diba? Yung apoy lang po ang pwedeng magpadalisay sa ginto. Wala nang iba. Extreme heat lang. Pero yung lalabas na produkto pagkatapos ng proseso, purong ginto. It's the same thing. Ano? Pag pinapahintulutan tayo ng Diyos na usigin, no, ng masasamang tao, ng gobyerno, o kahit sino pa man sila, God is allowing that to test us, to prove our faith, to purify us. So malapit ang Diyos sa atin. So mag-meditate tayo doon sa katotohanan na yon. Kasi pag nagme-meditate tayo sa katotohanan na hindi tayo iniiwanan ng Diyos pag tayo ay may pagsubok o disiplinang pinagdadaanan, kundi lalo nga siyang malapit, may encourage ka, di ba? Yun yung purpose ng author kung bakit niya sinasabi ito. Dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak at ang layunin ng Diyos, mapabuti sila. Pagka ganyan ang mindset mo, magbabago ngayon yung tingin mo sa trials, magbabago yung tingin mo sa sufferings, magbabago yung tingin mo sa persecution. Bakit? Alam mo na sa likod ng mga pangit na karanasan na ito, yung kamay ng Diyos na pushing you towards maturity in Christ. Tinutulak ka ng mga karanasan na ito na lalo kang magtiwala sa Diyos. Tinutulak ka ng mga karanasan na ito na huwag kang umasa sa sarili mong paraan kasi mabibigo ka. Umasa ka sa Diyos, tumawag ka sa Diyos, lalo kang manalangin. Diba? Lalong manalangin ng iglesia, lalong magtipo ng iglesia. Kasi tayo lang yung makakapagpalakasan sa isa't isa. So ang resulta dapat ng disiplina, positive, hindi negative. Hindi dapat sumama yung loob natin, kundi dapat magpasalamat tayo sa Panginoon because He is with us, no? And He is helping us sa mga sitwasyon na ganito. Let's move on. Verse 7 to 11, Hebrews chapter 12. Anong paghahambing ang ginawa dito ng sumulat? So meron pong dalawang paraan ng paghahambing. Paraan ng pagdidisiplina. Ano po yun? Yung isa, paraan ng pagdidisiplina ng Diyos. Ikinukumpara sa paraan ng pagdidisiplina ng mga magulang natin sa lupa. No, babasahin mo yung verse 7 hanggang 11. Ngayon, anong implication yan? Anong itinuturo sa atin yan? Para maunawaan natin ang pagdidisiplina ng Diyos. So tinuturuan tayo nito na ang paraan ng pagdidisiplina ng Diyos ay mas mainam, mas mabuti, mas perpekto, at hindi nagkakamali kumpara sa pagdidisiplina ng ating mga magulang sa lupa. Imperfect sila. Mga makasalanan sila. Sabi ko nga, di ba? May mga tendency ang mga magulang na kaya nila pinapalo yung anak nila kasi galit na sila. No? Hindi ka sumusunod sa akin. Nagre-rebelde ka sa akin. Ano? So yung nararamdaman ng mga anak sa magulang ay revenge, o merong galit, no, o puot na nagmumula sa kanila. That can never be God, no? Hindi pwedeng manggaling sa Diyos yung ganong klase ng pag-uugali. Kaya dapat, kung ang Diyos ay dinidisiplina tayo bilang mga anak, dapat mag-rejoice tayo. Bakit? Anak ako ng Diyos, kaya ako dinidisiplina ng Diyos. At nagtitiwala ako sa Diyos na nagdidisiplina sa akin na ang lahat ng ito, ang kahihinatnan para mapabuti ako. Hindi para mapasama ang aking pananampalataya. Verse 8. Ano ang sinasabi tungkol sa mga hindi dinidisiplina ng Diyos? Kung dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak, ano yung tawag sa mga hindi niya dinidisiplina? Ano sabi sa verse 8?
Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat o na siyang nararanasan ng mga anak, kung gayon, kayo yung mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Ang mga magulang po ay dapat magdisiplina sa kanilang mga anak dahil responsibilidad nila yon. Pero kung hindi mo anak, ay hindi mo na responsibilidad yon. Na? At hindi mo na pananagutan yon. Kung meron mang maling pag-uugali yung anak na yon, dapat yung magulang niya ang didisiplina sa kanya. Hindi ikaw. No? Yung magulang, pwede mong kausapin, no? Kung kaibigan mo, pwede mong payuhan. Pero in the end, sila pa rin ang mag-execute ng form of discipline if they want it or not. Pero ikaw, meron kang responsibilidad sa sarili mong anak. Kaya sabi dito, kung ang isang tao ay hindi dinidisiplina ng Diyos, ang ibig sabihin nun, hindi anak ng Diyos yun. Illegitimate child. No? Hindi kasama sa kanyang pamilya. Paano tayo mahihikayat nito na magpasakop sa disiplina ng Diyos? So dapat magbigay ito ng comfort sa atin. Kaya pala ako dinidisiplina ng Diyos sapagkat itinuturing niya akong tunay na anak. Diba? Ang damdamin natin, we should be happy eh. Thank God for your discipline. Diba? Tandaan yung Psalm 23, yung sinabi ni David doon na ang pastol ay mayroong tungkod, no? Na pamalo. No, alam natin yung image na yon sa mga tupa kasi yung mga tupa ay madaling maligaw. So pagka nakikita ng pastol na medyo lumilihis na ng landas, ginagamit niya yung tungkod na yon para ibalik sa tamang landas at minsan pinapalo yung tupa. No, para bumalik dun sa karamihan at sa tamang landas. So yung pong image na yon ng staff, no, ay image ng discipline ng shepherd sa kanyang mga sheep. So ganoon din po ang Diyos natin. No? Kung tayo tinuturing niyang anak at tayo dinidisiplina niya, dapat may comfort na produkto sa atin ito. Dapat masaya ang puso natin. Bakit? Kapag tinuturuan tayo ng Panginoon na umiwas sa kasalanan at magpatuloy sa kabanalan. Verse 9. Ano ang tamang tugon sa pagdidisiplina ng mga magulang? Ito pinag-uusapan natin, magulang dito sa lupa, magulang natin o ama natin sa langit. So ano po yung dapat na response natin sa kanilang discipline? Kung dinidisiplina tayo, ano dapat ang maging ugali natin? Dapat ka bang magrebelde? Dapat ka bang lumaban? Dapat ka bang sumagot? Ito, pangkaraniwan kong napapansin sa mga kabataan ngayon. Ano? Pag sila'y dinidisiplina, hindi naman pinapalo, no? Hindi pa nga pinapalo, sumasagot na. Ng pabalang, no? Nangangatwiran. Wala namang masamang mga twiran, mga anak, no? Yung mga anak dito, nakikinig ba? Wala namang pong masamang mga twiran sa mga magulang. Pero ang paraan ng pagpapaliwanag ng sarili ay hindi pabalang. Ano? Pwede mo naman sabihin, Mami, Daddy, pwede ba ako magpaliwanag kung bakit ko ginawa yun? Ay, ganun. Pag ang magulang mo, hindi pa ba naman pumayag sa ganong klase ng malumanay mong pagsasalita, may diferensya na talaga yung magulang mo. No? Pero kung sasagot ka na nga lang, pabalang pa, tapos palaban pa yung pagsagot mo, ay paraan yung paglaban yun. Pero ang sabi, anong tamang disiplina? Anong tamang tugon sa disiplina sa mga magulang? Dapat tayo ay rumerespeto, nagpapasakop at sumusunod. Kaya nga tayo dinidisiplina para dalin tayo sa tamang daan. Diba? Minsan kasi, ang tugon ng mga anak sa disiplina ng kanilang mga magulang ay masyadong subjective at relative. Ano ibig ko sabihin? Dahil nasasaktan, nagdadamdam. No? Kumbaga, ang naiisip niya lang yung kanyang sarili, yung kanyang damdamin. Hindi niya naiisip, bakit ginagawa ng magulang ko to sa akin? Bakit ako pinapalo ng magulang ko? Bakit ako ginaground? Bakit kinukuha yung cellphone ko? Bakit pinapatayan ako ng internet? Bang iniisip lagi ng mga anak, inaagawan ako ng karapatan. Kinukuhanan ako ng kalayaan. Laging subjective and relative. Dapat lagi tayong objective sa ating response. Bakit kaya ginagawa ito ng magulang? Puyat ka na kasi lagi, natutulog ka madaling araw na kasi swipe ka ng swipe sa cellphone mo.
may kalyo na yung daliri mo, no? Meron ka pang eye bags. Bakit? Kasi hindi ka na natutulog ng maaga, no? Nalilibang ka na. Papatayin ka nga ng internet, no? Kasi ayaw mo ibigay yung cellphone mo. Ginagawa naman ng mga kabataan ngayon, may data. O sige, patayin mo ako ng internet, meron naman akong data. Ano? So, nakikita mo dun yung klase ng response na meron sila. Walang pagpapasakop, walang respeto, walang pagsunod. Pero kung tayo dinidisiplina, lalo na't dinidisiplina ng Diyos, dapat mayroong respeto, paggalang, mayroong pagpapasakop at may pagsunod. Kapag ginagawa ito ng ating Diyos para sa ating kabutihan, I think ganun din naman yung gusto ng mga tatay at nanay natin sa lupa. Hindi nga lang perfect, pero wala namang magulang na gugulpihin yung anak dahil hindi niya mahal ito at hindi niya gustong turuan ng tamang pag-uugali. 'Di ba? Pagka ganun, baka abusado na talaga yung magulang mo, lasenggo o adik. Pero kung matino naman yung magulang mo, minsan ang pamamaraan nila hindi perpekto, pero palagay ko, hindi natin dapat husgahan ang kanilang intensyon. Ako naniniwala, bagamat hindi perpekto ang paraan ng pagdidisiplina, ang intensyon ay mabuti pa rin sa kanilang mga anak. So, kung mabuti pa rin, dapat magpapagpasakop, rerespeto, at susunod. Verse 10. Ano-ano ang kaibahan ng pagdidisiplina ng Diyos sa ating mga magulang sa lupa? So dito po naglagay ako ng dalawa lang mula sa talatang 10. Ano ba salabi sa talatang 10? Sapagkat tayo kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti, ngunit dinidisiplina niya o ng Diyos tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. So, kung ang mga magulang natin sa lupa ang pag-uusapan, ang sabi, tayo dinidisiplina sa maikling panahon. Ibig sabihin, temporary, limited, imperfect, at ayon sa kanilang minamabuti. So ang reason for their discipline is their own understanding of what is good and what is right. And then again, imperfect pa rin yan. Pero ang Ama natin sa langit, sa kanyang pagdidisiplina sa atin para sa ating kabutihan. Dahil ang Diyos natin ay marunong at dahil ang Diyos natin ay hindi nagkakamali, laging ang objective ng Diyos ay mabuti. And we must trust that. Kung ang Diyos natin ay Ama natin at dinidisiplina tayo, laging dapat malinaw sa isip natin kaya ginagawa ito ng Diyos kasi gusto niyang mapabuti ako para sa ating kabutihan. At ano nga yung ultimate result of this? Para maging banal tayo. The more God develops godly character in us, the more we live holy lives. Kasi kung ang Diyos ay banal, ang magiging karapat-dapat lang na tawaging anak niya, yung mga nabubuhay sa kabanalan. Kung ikaw ay nabubuhay sa pagsunod, pagre-rebelde, paggawa ng kasamaan, hindi ka nagre-reflect ng karakter ng ama mo and probably he's not your father. Diba? Sabi nga, hindi naman po bumabagsak ng malayo sa ugat ang mga bunga ng isang puno. So pag bumagsak po yung puno, nandun din, malapit din sa ugat, malapit sa puno. Hindi po dun sa 1 kilometro malayo. Ibig sabihin, kung ano yung karakter ng kanyang magulang, yun din ang mamamana niyang karakter. Yun din ang madidevelop niyang karakter. Kung hindi kabanalan ang nade-develop sa iyo, maaring hindi ka anak ng Diyos. So tinuturuan tayo dito na magpasakop sa Diyos sa kanyang pagdidisiplina. Respeto natin ang kanyang pagdidisiplina kasi hindi naman po katulad ng tatay at nanay natin yan na imperfect. Ang Diyos ay perfect. Hindi siya pwede magkamali. So kung meron siya ginagawa sa atin, definitely tama yon and definitely para sa ating kabutihan ang layunin ng mga yan. Verse 11. Ano ang hatid ng disiplina sa umpisa? Masarap ba yung disiplina? Wala pong disiplinang masarap kasi pagka hindi po masakit at mahirap, hindi disiplina yon. Ano? Ang tawag dun sa mga magulang natin sa lupa, kinukonsinti ka. No, hindi ka dinidisiplina. Bakit? Kasi binibigay niya yung lahat ng gusto mo. Kahit na yung epekto nito sa iyo, masama na. Nagiging sutil ka, no? Nagiging pangit yung ugali mo o magaspang, nagiging masuwain ka.
Pero ang pagdidisiplina, pag ito'y ginawa ng mga magulang natin at maging ng Diyos, painful. Diba? Tulad ng sinabi sa verse 11, subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais, kundi masakit. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. So ano yung bunga nito sa katapusan? Kabanalan. Disiplina sa kabanalan. So kung Diyos dinidisiplina tayo, ang objective ng Diyos is to make us holy just like He is. Siyempre, doon lang tayo dadali ng Diyos sa kabanalan, hindi naman sa kasamaan. So bakit tayo lalaban sa disiplina ng Diyos? Bakit tayo sasamaan loob? So dapat magpasalamat tayo, magpasakop tayo, maging masunurin tayo sa pagdidisiplina ng Diyos. Conclusion. So pagdating po sa pakay, ano ang pakay ng Diyos sa kanyang pagdidisiplina? Sa pinag-usapan natin, ang pakay ng disiplina ng Diyos ay ang kanyang mga tunay na anak. Sila lang ang dinidisiplina. Wala nang iba. Anong motibo ng Diyos sa kanyang disiplina? Pagmamahal. Kaya niya dinidisiplina ang kanyang mga anak sapagkat mahal niya ang mga ito. Yung pong mga magulang na hindi dinidisiplina ng mabuti ang kanilang mga anak, hindi po nagmamahal sa kanilang mga anak. Bakit? Diba? Kasi ang mabubuo sa kanilang pag-uugali, hindi tamang pag-uugali. No? Ang magulang, papanaw yung mga yan. Diba? So sino may iwanan? Yung mga anak nila na hindi na disiplina, tapos mag-aasawa na hindi rin dinisiplina, magkakaroon ng mga anak na wala ng disiplina. So dapat magmula talaga sa mga magulang ang ugat ng tamang pagdidisiplina. Disiplinahin ang ating mga anak dahil mahal natin sila. Ayaw natin silang mapasama. Anong layunin ng Diyos sa kanyang pagdidisiplina? Kabanalan. Verse 10. Kaya tayo dinidisiplina ng Diyos kasi gusto niya tayong lumakad sa kabanalan. Ano ang karanasan pagdating sa disiplina? Sa una, masakit. Unpleasant. Ayaw natin. Pero huwag kang lalaban, huwag kang magagalit. No? Huwag kang magre-rebelde, kundi magpasakop ka. Bakit? Sapagkat ang bunga ng pagdidisiplina ng Diyos ay matuwid o banal na pamumuhay. Verse 11. Kaya yung disiplina dapat na nararanasan natin sa loob ng iglesia, at sana ganun din sa loob ng pamilya, ay bunsod ng pagmamahal. Kaya ang pagdidisiplina dapat ay demonstration ng pagmamahal ng magulang. Kasi ganun ang demonstration ng Diyos ng kanyang discipline, pagmamahal. Okay, so meron po ba kayong mga tanong dito sa ating paksang pinag-usapan? This is our first lesson dito po sa topic ng biblical na pagdidisiplina sa loob ng iglesia. Question po, clarification. So kung ang Diyos ay nagdidisiplina dahil mahal niya ang kanyang mga anak, ang church nagdidisiplin din dahil mahal ng church ang mga miyembro nito. At ang ating pattern ay ang discipline ng Diyos. Bagamat masakit, no? Pero sino ba ang, honestly sino po ang masaya sa inyo pagka sila'y pinapaalalahanan ng pastor? Totoo lang. No? Pag pinagsabihan ka, bakit wala ka nung Sunday, kapatid? Nararamdaman nyo ba sa puso nyo, salamat at ako'y pinapaalalahanan ni pastor. Ganun ba? O, ito naman si pastor, lagi naman akong sinisita. Lagi naman akong nakikita. No? So, anong response natin? So, kaya po, kung kayo ay pinapaalalahanan, kinukumusta, tinutuwid ng inyong pastor, ibig sabihin mahal kayo ng inyong pastor. At ayaw kayong mapariwara. Diba? At yan ay bahagi ng pagfo-form sa atin ng tamang paraan ng pamumuhay bilang isang mananampalataya. Unless you can prove na yung pastor ay hindi na sumusunod sa Biblia, no? O mapoprove ninyo na hindi siya sumusunod sa Biblia, then pwede kayong sumalungat sa kanyang ginagawa. Pero kung sang-ayon sa Biblia, talagang ayaw kasi natin na tayo na itutuwid. Ano? Kasi likas sa ating pusong pagiging makasalanan, yung alam mo yon, yung maramdamin, no, yung pride, no? Ayaw natin na tayo na highlight na may ginagawang mali. That's natural for being a sinner .
No? Pero ina-address yan sapagkat ayaw ng Diyos na magpatuloy tayo sa pagsuway sa kanyang kalooban. Kaya nga po pastol, di ba? May mga tupa yung mga miyembro sa church. So tandaan ninyo, bilang pastor, meron po kaming hawak na tungkod. No? At kasama po sa purpose ng tungkod na yon, papaluin kayo pagka nakikita, sandali lang. Lumiliko ng daan. No, karamihan sa mga tupa, dito ang punta siya dun sa kabila. Ay papaluin, punta ka dito. Pinapaalalahanan, tinutuwid. No? Para bumalik sa tamang daan. May tanong po kayo? So, ang ating pong layunin at prayer, dito po sa ating nagsisimulang church at maliit ng church, magkakaroon tayo ng biblical form of discipline na with both formative kind and corrective kind. No, balance between the two kinds of approaches sa discipline. At ang pattern natin, walang iba kundi ang Diyos. Okay, so magpahinga na po muna tayo. At magsisimula po tayo. 4 minutes or 5 minutes lang muna pahinga natin ngayon. So pasensya na po nagmumukas.